Pagkakataon na maipaliwanag at maihayag ang layunin at responsibilidad ng Philippine National Police Office sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa inyo na sa Oras ng Pulis. Oras ng Pulis sa Target On Air. Nako, eto, balik tayo mga kaibigan na. At gaya po nung ipinangako natin mula dyan sa Quezon Province at ating makakausap mga kaibigan, yung bagong upong Provincial Director dyan sa Quezon. Ay kumbaga napakatagal na po natin nakakausap to. Naging Chief of Police dyan sa Lucena City. Eto, nasa linya ng ating komunikasyon ang bagong upong Provincial Director dyan sa Quezon Province. Nasa linya natin na si Police Colonel Romulo Albacea. Colonel, magandang araw po. Ay, magandang araw po, Kuya Rex, at sa lahat po ng tagapakinig at tagatangkilik ng iyong programa. Apo, at nako, salamat po sa pagkakataon. Alam namin talagang punong abala kayo, busy-busy dahil yung courtesy call, yung change of command dun sa bagong upong regional director. Colonel, bilang bagong talagang provincial director dyan sa Quezon, ano po yung prioridad ninyo? Kumbaga yung hakbang o programa agad ninyo ipapatupad dyan sa lalawigan, lalo na dun sa usapin ng pangkapayapaan at usapin din dun sa kumbaga para ma-maintain agad yung pagbaba ng krimen o yung seguridad po, Colonel. So, Kuya Rex, dito tayo anchor sa 3 pillars ng ating Chief PNP. Kung titignan natin, napakaganda noong pong priority agenda ng ating minamahal na Chief PNP. So, number 1, yung swift and responsive public service. Apa. Dito nakapaloob yung sinasabi ng ating Chief PNP na within 5 minutes, ang ating pong kapulisan ay nakaresponde kaagad. Number 2, yung unity and morale within the ranks. So napaka-importante po nito dahil kung magproblema po sa ating mga istasyon, hindi po makakagampan sa atong tungkulin ng ating pong mga kapulisan. And number 3, yung accountability and modernization. So yan po yung gagawin nating pattern kung paano po natin maipapatupad at mapapanatili ang kaayusan at kalinisan po ng ating pong lalawigan dito po sa Quezon. Apa. And tayo nga po, sa kalaman po ng lahat, ang Quezon po ngayon ay insurgency-free na. Kaya tayo po bilang Provincial Director, ipapriority naman po natin na ma-declare po ang lalawigan ng Quezon na drug-cleared province. So yun po yung isang tututukan natin na nakaangkor po doon sa programa ng ating Chief PNP na talaga once and for all po matapos natin ang problema ng illegal na droga. Lalo tigit dito po sa lalawigan ng Quezon. Apo, at kumbaga kapado na, kabisado na ninyo ang Quezon Province dahil matagal din po kayo naging hepe dyan sa Lucena at alam niyo na kumbaga paano i-maintain yung pagbaba ng krimen lalo na doon sa war on illegal drugs. Napakagandang programa po ng ating Chief PNP. Kumbaga ilalatag lang natin dyan sa Quezon po, Colonel. Tama, kasamang Rex, at napaka-importante nga po dyan yung experience natin dito sa Quezon dahil hindi lang naman po sa Lucena tayo naghepe, marami rin pong bayan dito sa Quezon ang aking napaghipehan, kaya nakita ko po yung situation. And tayo naman po, base po sa ating experience, i-apply po natin yan upang sa ganun matugunan po natin yung problema po ng lalawigan ng Quezon. At yan po yung ipinapagmalaki po natin sa ating pong minamahal na Governor Dr. Helen Tan, na talagang ang ating pong kapulisan ay nakasuporta doon po sa programa ng ating pong probinsya. Apo, at yung pinalitan yung Provincial Director na si Colonel Lacuesta at talagang halos lahat ng tulong na ginagawa ni Governor Dr. Helen Tan, talagang nakasubaybay siya sa ating kapulisan, lalo na sa pag-upo niya bilang Provincial Director dyan sa Quezon Province. Bali, nag-courtesy call na po ba kayo, Colonel, kay Governor Doc Helen? So sa ngayon po, wala pa po tayong schedule dahil nga po marami din pong ginagampan ng tungkulin ng ating pong minamahal na Governor. Tayo naman po, kahit hindi pa po tayo nakakapag-courtesy call, ay tayo po tuloy-tuloy na rin po yung ginagawang trabaho dito sa lalawigan ng Quezon. Alam niyo po, medyo po ang natin ngayon dahil nag-a-adjust po ang ating kapulisan doon po sa programa ng ating minamahal na Chief PNP. Although ito po'y trabaho na po talaga ng ating kapulisan noon pa man, pero ngayon po talagang tinututukan po ng ating minamahal na Chief PNP na talagang ma-implement po yung kaagarang responde ng ating pong kapulisan. Kasamang Rex. At siguro, kwentuhan nyo nga kami dito tungkol dito sa operation ninyo dito sa Sitio Santa Ana na kung saan yung nasawi ang suspect sa pamamaslang
doon sa Vice Mayor ba ng Dolores, Colonel? So tama po, kasamang Rex, ito po magandang accomplishment po natin ito dahil ito po ay high profile po ito na individual. Kinakongratulate ko nga po yung ating mga kapulisan. Alam niyo naman po, kasamang Rex, na ayaw po ng ating Chief PNP yung mga ganyan na may namamatay po sa ating mga suspect. Ang gusto po ng ating minamahal na Chief PNP ay talagang madala po sila sa korte at maiharap sa korte at talaga pong maiprocess. Pero ito pong pangyayari sa Tayabas, talagang napilitan na lang po ang ating mga kapulisan dahil ito po ay armado at siya po ang unang nagpaputok sa ating mga kapulisan. Kaya nga po sa pagganti po ng ating pulis ay siya po ay tinamaan po kaagad. So ito naman pong natin na ito ay napakagandang accomplishment dito po sa lalawigan ng Quezon dahil ito po ay isang miyembro po ng Gun for Hire. Apo, at tama po ba kami na ito pong suspect ay meron pong 3 warrant of arrest at isang most wanted sa rehiyon. Ano po yung challenge na kinarap po ng inyong hanay sa paghahanap po at pag-aresto sa gitong uri po ng kriminal, Colonel? So tayo naman po kasamang Rex, dahil sa tayo po ay tulong-tulong, nandiyan po yung other agency po na nakakatulong sa most especially po itong sa po ng ating intelligence community. So kaya po natin tututukan itong gantong mga bagay. So doon po sa sinasabing yung challenge, ang malaking challenge lang po natin dito, yung pong cooperation ng ating community. Kaya tayo nga po nananawagan, lalo't higit doon sa ating pong mga kababayan na may alam po na mga kriminal na nagtatago sa kanilang lugar, dapat po talaga ay mai-report kaagad nila. Dahil kung hindi po natin ito masusugpo, hindi natin mahuhuli, ay talaga pong gagawa at gagawa pa muli ng krimen dahil alam naman po natin pag ganito po ang kanilang trabaho ay talagang ito na po yung pinagkakakitaan nila at paulit-ulit na lang nila pong gagawin. At ano pinakagagarantiyan natin na hanggat kayo Provincial Director dyan sa Quezon Province na magiging safe ang inyong mga kababayan, Colonel? So sa akin po tayo po ay taga-lalawigan ng Quezon, kaya sabi ko nga kasamang Rex, uunahin po natin ang atin pong kampanya laban sa illegal na droga dahil ayaw ko po na mismo mga kamag-anak pa po natin ang ma-involve dito. At tayo naman po, at yan po yung napangako natin na talagang iingatan po natin yung ating reputasyon dito po sa lalawigan ng Quezon. Sabi ko nga po, ito po ay isang napakalaking oportunidad na isang taga-Quezon ang mamumuno po sa ating lalawigan. At naipapangako ko rin po na gagawin po ng ating kapulisan ang lahat ng magagawa upang mapanatili ang katahimikan at kahiyatan sa lalawigan po ng Quezon. Apo, at kayo na bago namin kitawagan, may nakikinig sa atin taga-Tiaong Quezon. Kayo pala PNPA Class 1998 yung kabalikat, Colonel? Tama po, tama kasamang Rex. Isa po tayong membro ng Kabalikat Class of 1998. Apo, at Colonel, baka meron kayong mensahe at kausapin niyo yung mga kababayan sa inyong pagkakataon. So una po, malaking pasasalamat ko po kasamang Rex sa pagbibigay po ng pagkakataong ito. Alam niyo po, ito po yung napakagandang pagkakataon upang may paabot po sa ating mga kababayan ang atin pong mga programa. At as a part naman po ng ating community, so yun lang pong informasyon at kooperasyon ang kinakailangan natin. Sabi nga po, hindi po kakayanin ng ating kapulisan ang kanilang trabaho kung wala po yung suporta po ng ating komunidad. So sana po ang ating pong kapulisan ay makakaasa din po sa atin pong mga mamamayan na talaga pong i-report. Sabi ko nga po, with regards po sa campaign ng illegal drugs, dapat ang atin pong mga pamilya ay magkaroon po ng accounting o tignan ang ating pamilya kung meron na ba pong nai-involve sa illegal na droga at i-report po kaagad nila. Huwag na po nating antayin lumala ang sitwasyon. Dahil as a experience kasamang Rex, talagang napakalaking problema sa loob ng pamilya kapag mayroon pong na-involved sa illegal na droga. Kaya nung una po, nahihiya pa po ang ating mga kababayan. Pero this time po, dapat po isang guni at i-report na po kaagad sa kanilang mga kapulisan upang sa ganun po ating maagapan. So isa po, alam niyo po, kaya ito ang aking pinagtutuunan ng pansin dahil lahat po ng problema ng ating komunidad with regards po sa mga krimen ay nag-uugat po sa illegal na droga. Apo, at Colonel, siguro magre-request kami sa inyong tanggapan sa PCR na yung lahat ng chief of police sa bawat bayan sa Quezon, kasi meron kaming segment yung oras ng police para bigyan naman natin ng kredito yung mga bawat hepe sa mga bawat municipality, Colonel. Tama po, magandang programa po kasamang Rek at maasahan niyo po ang suporta po ng ating kapulisan sa bagay po na yan. Apo, salamat po sa pagkakataon na Police Colonel Romulo Albacea
ang bagong Provincial Director ng Quezon Province. Colonel, ingat po palagi. Maraming salamat kasamang Rex at mabuhay ang iyong programa. Pagkakataon na maipaliwanag at maihayag ang layunin at responsibilidad ng Philippine National Police Office sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa inyo na sa Oras ng Pulis. Oras ng Pulis sa Target On Air.